hope you believe that song. Amen. God is more than, Jesus is more than wonderful. Amen. All right, shall we all stand, please? And as we turn our Bibles in the book of Mark, we'll start from the book of Mark, mga kapatid. Napakarami tayong bubuksan ng mga talata. Mark chapter 9, and then we will proceed again to the book of Luke chapter 5, no? Later on, okay? Mark chapter 9 in verse number 23. Mark chapter 9 in verse number 23. Okay. Now, we understand, mga kapatid, na ang Panginoong Kristo, nung siya po ay nabubuhay, nung siya ay nagtatrabaho po dito sa sanglibutan na ito, and He spent His life 3 years in the ministry, dito, bagamat dito siya pinanganak, hindi po dito sa Apubay. Dito siya pinanganak sa ibabaw ng mundong ito, obviously, kapatid, sa Bethlehem, Judah. And nung siya po ay pinanganak, mga kapatid, nung siya ay lumaki, and then nagsimula siya ng ministry, and he spent 3 years in the ministry dealing with the faithless generation. Okay? And so, kaya, mga kapatid, sa ating pag-aaral, kanina sa Sunday School, ay kung meron kayong natutunan, napakahalaga na magkaroon tayo talaga ng pananampalataya sa Diyos. No? So, sapagkat yan po yung talagang, akalain nyo mga kapatid, ang pinag-aaralan natin dito kung paano tayo magkakaroon ng totoong pananampalataya sa Diyos, na yan mismo din ang dinil ng Panginoong Kristo during His time. He was dealing with the faithless generation. You see? So, sabi nga niya sa verse number 19, you can go with that. Diyan lamang po sa chapter 9 of the book of Mark, verse number 19. Sabi niya, "O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me." See? And then the Bible says in verse number 23, "And Jesus said unto him, If thou canst believe." Yeah. In other words, if you can only believe, you see, because sabi ko nga sa inyo, dinidil niya, kinakausap niya, ang lagi niyang kausap mga kapatid, ay mga unbelievers. Kaya dito sa isang mama na ito, na tatay nitong bata, ang sabi niya, if you can only believe, then what else? All things are possible to him that believe. You see that? Yung hinihingi mo ay magiging posible. Ang nakikita mo na impossibility, ang nakikita mo na impossible will become possible if you will only believe. No, I'm sorry. Not will, but can. Because yung time na yung kapatid, napakahirap manampalataya ang isang tao. If you can. You know why it is can? Because there's something in your life, or many things in your life, that you are believing instead of believing in me. You see? Maraming sagabal sa buhay mo, nandiyan sa sarili mo na pinaniniwalaan mo ng sobra kaysa maniwala ka sa akin. That's the theme, mga kapatid. So kaya sabi niya, if you can only believe, all right, then all things are possible to him that believe it. Okay? So this morning, I'm going to talk to you about faith never quits. Faith never quits. I'm not telling you that if you have faith, then faith should not quit. But ang totoong pananampalataya, kaya ganyan ginawa kong title, mga kapatid, sapagkat it's faith in the Bible. It's not about your faith. It is faith in the Bible. So if you have faith in the Bible, faith like the faith in the Bible,
That faith right there never quits. Naunawaan niyo, mga kapatid? Alright, tayo po'y sandali manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na binasa po namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pag-uusapan ngayon. It's about faith. Faith, we understand, based on the foundation of the Word of God, it never quits. Kaya po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng pangunawa na maunawaan po talaga namin ang pananampalataya na ito. Ano man ang aming ginagawa sa buhay, naway maunawaan po namin. We should understand why faith never quits, because it is so important as a Christian for us who are living by faith, and why we should live by faith. Sapagat ito lamang po ang pwedeng mag-sustain, O Diyos, sa aming pamumuhay na gusto naming maabot at hindi po namin naaabot. Oh God, please search our hearts right now. And if there's any wicked ways in our hearts, please forgive us. And make us worthy, O God, to receive blessings from your word. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right, now listen, makinig po tayo mabuti, mag-pay attention po tayo dito sapagkat sabi ko nga po sa inyo, wag nating ugaliin na tayo nandito just for a routine, no? Nandito po tayo sapagkat gusto nating matuto ng salita ng Diyos. Now, let's go back to the Bible. You ready? Now, habang binabasa ko po ito, mga kapatid, sabi ng Biblia, sa binasa po natin sa verse number 23, if thou can believe, all things are possible to him that believeth. Now, is it true that all things are possible to him that believeth? Hindi po nagtatapos dun, mga kapatid, ang istorya. You have to understand the Bible. You understand that's the reason why we are getting some, supporting passages or verses in the Bible para po maunawaan po natin or ma-justify natin ng mabuti ang salita, ang ating paniniwala at ang pag-take natin doon sa salita ng Diyos. You see, sometimes we're quoting passages, mga kapatid, at ginagamit natin para lumakas ang loob natin na magagawa natin yung isang bagay na yon. Okay? At makakamta natin ang isang bagay na yon. Pero ang problema po doon, mga kapatid, we're just quoting the verse. But we're not living the verse. You see? So, minsan, kino-quote po natin yon. Sinasabi ni Paul. Ano sinasabi ni Paul, mga kapatid? Na ang sabi niya, the life that I'm living right now is not my life. It is the life that is in Christ Jesus. You see, kaya sabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. Are you serious about it? Si Paul, nangyari kay Paul yan. Nakita ko po yan kay Paul, mga kapatid. Pero don't quote that verse, that passage, if you're not serious about living by faith. You see, here, kapatid, sa unang binasa po natin, sa Mark chapter 9, sabi rito, mga kapatid, all things are possible to him that believeth. Okay? To him that believeth. Kanina, in-explain ko po yung salitang believeth, na I hope naunawaan niyo po ng mabuti. Okay? So, you're putting your trust in Jesus. You're putting your trust in God. You're putting everything in God. Okay? So, it's full trust sa Panginoon, mga kapatid. Then, the Bible says, all things are possible. Okay? Now, is this still possible today? Ito po yung nangyari ito. Kita po natin ang kwento nito, mga kapatid. Tungkol sa bata na ito na gusto niyang gumaling, mga kapatid. At siya po ay na-demon possessed. At gusto niyang gumaling. Ngayon, nakita niya ang Panginoon, dinala niya sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, if you can only believe, then all things are possible to them. Now, napakatagal na po ito. Now, my question is this. Pag kinote ba natin yung passage na ito na all things are possible, yung iba sa inyo, paborito nyo ito
All things are possible to him that believe. Is it possible in our time today? Is it still possible sa panahon natin ngayon, mga kapatid? Now, yes, it is true and still possible today because the point is, with God, nothing is impossible. Okay? Kaya nga po, mga kapatid, makikita nyo, sabi ng Panginoon dito is, if you can believe, if you can only believe. Now, listen, just believe. Yan ang hinihingi lang ng Panginoon. If you can believe. Pero ang point is, hindi yung mangyayari, kundi kanino ka mananampalataya. Now, hindi ka maniniwala, yes, gagaling ang anak ko. No, hindi. Maniniwala ka ba sa magpapagaling sa kanya? Can you put your trust on Him? Not doon sa kagalingan. Para ba sinasabi natin, most of the time, pag meron tayong karamdaman, maniniwala ka ba na gagaling ka pa rin? Oh, naniniwala ako. Pero hindi ang point doon eh. Sino ang magpapagaling? That's the point. You see, so everything here is possible to him that believe. Why is that? Because with God, nothing is impossible. So it's not about the healing, but about the healer. Is anybody following me? Alright, sundan niyo po ako na mabuti kasi mahalaga po ito kasi marami hong minsan nagkakamali. Gusto lamang po nating gumaling. Pero hindi tayo gusto magkaroon ng magandang relasyon sa magpapagaling. You see, now this is important, mga kapatid. So if you can put your trust into the God that nothing is impossible, the God who said nothing is impossible, with God nothing is impossible. In other words, if you keep on believing, because He said, eto sinabi niya, mga kapatid, all things are possible to him that believeth. Kapag doon ka maniwala sa nagsasabing, okay, with God nothing is impossible, all right, so everything will become possible. Are you with me? Then God is going to make a way. You see, He will make a way out of no way. You see, now, what I'm going to give you, mga kapatid, is I'm going to give you a presentation here. Ibig sabihin, an example, an illustration para lalo pa natin maunawaan ng mabuti ang faith natin sa Diyos. Okay? Now, let me talk to you about this story ng 5 na magkakaibigan po rito. 5 na magkakaiba, 5 magkakaibigan, mga kapatid, na yung isa sa kanila ay merong karamdaman. Okay? Now, let's turn our Bibles in the book of Luke chapter 5. Luke chapter 5. We'll begin reading from verse number 18 down to verse number 20 lang muna, mga kapatid. Down to verse number 20. Okay? Now, here's dito, kapatid, an example of faith. Here is the example of faith. Now, in chapter 5 of the book of Luke, verse number 18, here's what the Bible says. Are you with me na? Matthew, Mark, Luke. Okay? Madali lang hanapin ng mga kapatid. And the Bible says, behold, men brought in a bed a man which was taken with a palsy. And they sought means to bring him in and to lay him before him. And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went upon the housetop and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus. And when he, lagyan niyo po dyan, bilugan niyo po yan, Jesus, okay? When he saw their faith, okay? When he saw their faith, notice the word, it's not, the Bible did not say when he saw his faith. No, but their faith. The faith of those who are, the faith of the 4 friends, of his 4 friends. Okay? Sabi ng Biblia, he said unto him, man, thy sins are forgiven. Okay? Nakuha niyo po yan? In other words, nakita niya yung pananampalataya
nung nagdala sa kanya sa rooftop at nagbaba sa kanya. Okay? Now, nung nakita ng Panginoon yung pananampalataya, noong 4, gumaling at nagkaroon ng kapatawaran yung isa. Hindi yung 4. Did you get that? Ang nagtrabaho yung 4, ang nagkamit ng kapatawaran yung isa. Ang nagtrabaho yung 4, ang nagkamit at gumaling ay yung isa na hindi nagtrabaho. Did you get that? That's the point right there. Okay? Now, so what is important here, mga kapatid, is the faith of 4. Okay? Now, the faith of 4. Now, here's the thing, kapatid. Okay? Makinig po kayo ng mabuti. Alright? Now, ang Panginoong Jesucristo ay kilalang-kilala na siya sa pagpapagaling. Kilalang-kilala na siya sa kanyang klase ministry. Kaya nga po, back in those days, alam naman po natin, halos lahat ng lugar noong araw kung saan ang Panginoon ay pumupunta, yun po ay mga lugar na hindi gaanong naaabot ng mga tao, kaya nga encounter pa siya ng mga tinatawag na mga demon-possessed. Okay? Sapagkat napupunta po siya sa mga isolated places. Okay? I hope you understand that. So, ngayon, because of that, napupunta po doon sa mga tao siya na may mga karamdaman. At sapagkat maraming karamdaman, napapagaling niya, mapatid, bagamat hindi niya pinapagaling yung iba. Kaya ko sinabing hindi pinapagaling, intentionally. Okay? Marami siyang pinagaling sa Galilee, pero hindi, kukunti ang pinapagaling niya sa ibang lugar na may mga sakit din. Okay? Now, so, kaya ko sinasabi yan, sapagkat ngayon, uso rin po yung mga tinatawag na healing crusade. Okay? Healing crusade. Nasabi ng tao, sabi nga ng mga tao, mga kapatid, kung talagang totoo ang healing niya, bakit hindi siya pumunta sa hospital at doon siya mag-crusade? Okay? So, you understand that? But anyways, here's the thing. Let's go back to the Bible, okay? Let's leave the foolishness of this world. Okay? Let's go to the Bible. Here's the Lord. So, ang dami na humahanga sa Kanya, ang dami nang naniniwala sa Kanya, ang dami nang, maybe some of them are just after for the healing. Okay? After lamang po sila sa mga kagalingan, after, kaya sumusunod sila sa Panginoong Jesucristo, but whatsoever. Okay? Now, ang point is, lagi siyang may kasamang multitudes at pag nabalitaan kung nasaan siya, sinusugod po siya ng maraming tao. And so in this time, mga kapatid, na nagkataon na pumunta siya sa isang bahay, kapatid, at nung pumunta siya sa isang bahay, nabalitaan nung 5 ito, na meron doon ang Panginoong Jesucristo, sumunod po sila. But here's the problem. Pagdating po nila doon, yung bahay ay nasasarahan na ng multitudes. Ang pintuan ay naka-open pero sarado ng multitudes. Sarado ng mga tao. But you know what? Sabi nila, kinakailangan madala natin ang ating kaibigan sa paanan ng Panginoong Jesucristo. So, do you understand, mga kapatid? The goal, don't miss this. The goal of 4 friends is not to see Jesus, but to bring their friend in front of Jesus. But the problem is that door now is open, but the hindrance is big and strong. The obstacle. May obstacle. Ano po yung obstacle? Nandun po yung mga tao. Nandun po nakaharang kasi nga sinusundan ang Panginoong Jesucristo. But you see, etong 4 na ito, mga kapatid, ay nagpakita ng pananampalataya na naging dahilan upang gumaling ang kanilang kaibigan. You see, anong klaseng pananampalataya, mga kapatid? Okay? Nakakita po sila ng saradong pamamaraan. In other words, this is the common, mga kapatid. You have to understand. All of us understand na ang pinakang-common, ang pinakang-normal na pamaraan ay dumaan ka sa pintuan. Listen, hindi po ang 4 na ito ay hindi po sila dumaan sa normal na pamamaraan. Because sapagkat ang mga tao, kapatid, they are pressing upon Jesus so that they cannot come close to the Lord Jesus Christ. But they need to. But they just keep on believing. And this is what I call faith.
Kapatid, ang kailangan po natin ngayon ay pananampalataya. If you can remember, brethren, there was a time in the life of the Lord Jesus Christ together with His disciples. Ano po ang problema nila, mga kapatid? Nung they were about to cross the Lake of Galilee, sabi ng Panginoon sa kanila, let's cross over to the other side. Okay, that's the Lake of Galilee. That is in chapter 8 of the book of Luke. Okay, nandiyan po siya. At nung magko-cross na po sila, now, ang mga disciples, sapagkat yung iba doon ay fishermen, we understand, di ba? Na marami doon ay mga disciples niya na mga fishermen, sapagkat yun ang trabaho nila. And they knew, kapatid, alam nila kung ano ang nangyayari doon sa Galilee. They're familiar. Familiar po sila doon sa Galilee. So, alam nila na ang Galilee ay bigla-bigla na lang magkakaroon ng hangin, bigla-bigla magkakaroon ng unos, kaya sabi nila, baka hindi naintindihan ng Panginoon. Yun lamang po yung nasa isip nila na kung anong meron dyan sa Galilee. So that dumating ho ang pagkakataon ng kapatid, when they were about to cross, or when they were crossing over onto the other side, ano po ang nangyari? Ang Panginoong Jesucristo ay natutulog. And then, ang Panginoong Jesucristo natutulog, dumating ho yung malaking unos, kapatid. At nung dumating yung malaking unos, halos lumubog na po yung bangka na kanila pong sinasakyan. So that wala na ho silang magawa. They lost their power sapagkat pagamat sila po ay sanay na doon na mag-cross at alam nila kung nangyayari sa Sea of Galilee, pero this time, what is happening is above na po sa kanilang kakayanan. Alright? So that, yun ang naging dahilan para hanapin nilang Panginoong Jesucristo at nung natagpuan nilang Panginoong Jesucristo na natutulog, ginising nila ang Panginoong Jesucristo. And you know what? Nung nakita ng Panginoong Jesucristo kung ano nangyayari, bago niya pinatila ang malalakas na alon at bago niya ni-rebuke yung hangin, ano ang kanya munang hinarap? Hindi po yung hangin, hindi po yung bagyo, hindi po yung alon, ang hinarap niya yung kanyang mga disipulo. At anong sabi niya sa kanyang mga disipulo? Here's a question. Where is your faith? Where is your faith? In other words, what happened to your faith? I can see it. There is no manifestation that you're trusting the God that you believe. You do not put your trust in God. Where is your faith? You see, is that all? Yun na lamang ba ang inyong Listen now, dito po sa makikita po natin, back to Luke chapter 5, makikita pa rin po natin yung faith. Now, ang tanong ng Panginoon sa kanyang mga disciple doon sa Sea of Galilee is, where is your faith? Noong wala na silang makitang iba pang pamamaraan, maliban sa gisingan ng Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Panginoon, where is your faith? In other words, is this the last recourse? Ito na lamang ba ang huling pamamaraan ninyo? Alright? Now sa Luke chapter 5, merong ibang pamamaraan. Did you notice that? When the people are pressing upon Jesus, at nahalagan na po nila ang kwarto, mga kapatid, ang pintuan, ang normal na pamamaraan, hindi po sila dumaan sa normal na pamamaraan. Because of faith, nag-iba po sila ng ibang pamamaraan. Here's the thing, okay? Okay, let me break it down. Alam ko yung iba sa inyo, mapakahirap ang umunawa. Alright? Let me bring you back noong panahon ng pandemic. Noong panahon ng pandemic, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Tayo rito ay talagang saradong-sarado na. Sabi nga ni attorney, mukhang ito na yata ang katapusan ng simbahan. But you know what? Ang San Pedro, kapatid, ay lagi po silang nagsiservice. At nagkaroon po sila ng conference pa. At isa sa mga, during the conference, ay nagsalita po ako doon. Pero pagkatapos ko magsalita, I can't remember. Maybe during the welcome song,
lumapit sa akin yung pastor ng somewhere, Gehenna Baptist Church. And kinamayan ako, pagkatapos niya, Pastor, pinagpipray ka namin. Sabi ko, salamat naman, kailangan ko yan. Sabi ko, what particular prayer that you're praying for me? Sabi niya, yung nangyayari sa simbahan niyo, na hindi kayo pinapapasok, hindi kayo napapaservice, parang hinahadlangan na kayo. At, kung ako talagang paglalaban ko na yan. Hindi niya alam kung anong meron ako. I mean, kakayanan, pwede kong ilagay sa aking kamay, pwede ako sumubay sa mga nagpipersecute sa atin, at kaya natin silang i-overcome. Sabi niya sa akin, kung ako, harapin ko na yan. Tataya ko na yung buhay ko. Isip-isip ko lang, kung ikaw, ganyan ka. Kung ikaw, sapagkat makitid siguro yung utak mo na ang wisdom binibigay siya ng Panginoon, ganun na gagawin mo. Pero ang tanong ko ngayon sa kanya, sabi ko, Brad, yun lang ba ang pamamaraan? Yun lang ba ang naiisip natin dalhin ka agad sa korte, or lumaban, or patayin yung nag-uusig sa'yo? Yun lang ba ang pamamaraan? Where is your faith? Where is God? Where is the hand of God? Where is the wisdom of God? That's the normal way. Yung iniisip mo, normal yan. Na pagka inapi ka, pagka inusig ka, labanan mo, harapin mo. Pero kapatid, there must be a time sa buhay po natin na hindi tayo sasama sa flow ng normal na pamamaraan. Why? Because we have a great God. We're serving a great God. There is another way. There is another way. In fact, if you go to the normal way, kapatid, pagka ikaw ay sumama doon sa normal at sumang-ayon ka sa normal na pamamaraan at hindi ka aayon doon sa ibang pamamaraan, wala kang naisip maliban doon sa normal na pamamaraan na yun, kapatid. In other words, you are quitting from your faith. Because God's question is this: when they wake up, nung ginising nila ang Panginoong Jesucristo, anong sagot ng Panginoong Jesucristo? Hindi niya muna hinarap yung hangin. Hindi niya muna hinarap yung alon. Ang sagot niya lang, hinarap niya yung disciples. Ang sabi sa mga disciples, where is your faith? Sapagkat ang iniisip ng Panginoon, nasaan ang inyong pananampalataya? Ngayon, kung meron kayong pananampalataya, bakit napunta kayo sa sitwasyon na katulad nito? Ginising niyo kaagad ako, ang sarap-sarap ng tulog ko. Wala na ba kayong ibang pamamaraan na maisip? Where is your faith? Where is your faith? Kapatid, maraming beses sa buhay po natin na nagkikwit tayo sa ating pananampalataya. In other words, nagkikwit tayo, tumitigil tayo sa pagtitiwala natin sa Diyos at sapagkat nasarhan na yung normal na pamamaraan natin. Ang alam lamang po natin ay isang pintuan, which is the normal way kung saan pumasok ang Panginoong Jesucristo, kung saan sumusunod ang mga tao, kung saan pumasok yung may-ari. But listen, God wants you to use your faith, and God wants you to put your trust in Him so that you would realize that in the Bible, faith never quits. You see, now listen, the door is almost closed. Walang pagkakaiba, kapatid, na sinara yung pinto. Kapatid, sinara yung pinto. Kasi, mas makapal yung tao, hindi na ka makaabot sa pinto. But do you understand this? Closed door, when God closed the door, that closed door is designed for you to be faithful. In other words, full of faith, and not to be fearful. Closed door is designed for you to be faithful and not to be fearful. Did you get that? Not to be full of fear, but full of faith. Not to be overcome by fear, but overcome by believing and trusting God.
You see, dapat ganun pa rin po, mga kapatid. You see that? Now, notice what the Bible says here. Ang ginawa ng apat, hindi sila dumaan sa normal na pintuan. Okay? Kung may papasok, may pagkita sa Panginoon, magpapagaling, diyan sila dumadaan sa pintuan. Punta sa Panginoong Kristo. At pag nandun na sila sa Panginoong Kristo, may pag-asa na silang gumaling. But the problem is, ang kapal ng tao. Hindi na sila makadaan dyan. But you know what? Ang goal again nila is to not to see Jesus, but to bring their friend in front, right in front of Jesus. Did you get it? But how? How? Listen now. Here's the thing. Faith always finds the way. Okay? Faith always finds another way. Jesus asked his disciple one time, sa binasa po natin talata kanina, where is your faith? Faith always believes that there's an option. Did you get me? Follow me carefully. Faith always believes that there is an option. Seek and ye shall, come on, talk to me if you can. Fine. Knock and it shall be. Come on, say it louder. Ask and it shall be. All right. Walk another mile. Keep going. Why? Because faith never quits. Do you understand that sometimes the Lord allows all of this so that, or to give you time to increase your faith? God is giving you the chance to increase your faith. Faith offers, in this case, mga kapatid, He is offering you another opportunity for maturity. You see, when time is difficult, kapag sarado na ho yung normal na pamamaraan, okay? Kapag sarado na ho yung familiar na pamamaraan, kapag sarado na yung ordinary pamamaraan, yung laging dinadaanan ng mga tao, yung laging ginagawa ng mga tao, kung yung normal na opportunity na yon ay sarado na, what will you do? What will you do? Ano ang gagawin mo? Listen, here's what the Bible says. Itong ginawa ng mga tao, mga kapatid. He went up to the rooftop. Did you get that? He went up. They went up to the rooftop. Pumunta sila sa rooftop, mga kapatid. Giniba nila yung sahig. At pagkatapos nilang giniba yung sahig, doon binaba ang Panginoon. At doon binaba yung may sakit, yung palsy, yung kailang kaibigan, binaba nila sa harapan mismo ng Panginoon. Now, bakit? In this case, kapatid, ano ang binigay ng Panginoon sa kanila? Nag-offer sila ng opportunity, nag-offer ang Panginoon sa kanila ng opportunity for their maturity. Okay? I hope you're getting the point, mga kapatid. You see that? Now, listen. When there is hard time, kapag ka nahihirapan na tayo, kapatid, ano ginagawa natin? Nagki-quit na tayo na parang wala na tayong Diyos. Kapag ka nahihirapan na tayo at nakakakita na tayo ng parang impossibility, nagki-quit na tayo, madali ho tayong sumuko. Madali tayong mag-surrender at madali nating i-give up yung mga bagay na hindi po natin dapat i-give up. Kapatid, isipin niyo po, kapatid. Now, I want you to consider this. You've got to be thankful to God that though He did not give you the assurance to the front door, God is giving you, or God gave you the endurance to climb to the other door. Okay? Now listen, maaring dito wala ako, ditong assurance, wala na to. Patay na ito, sarado na ito, hindi na ako makakadaan dyan. But God is not just giving you, remember, assurance is just an assurance. But listen, you might not have the assurance, but God gave you the endurance. You see, whatever is this, maaring nahihirapan ka, maaring dito may ibang pamaraan. Kapag ka dito ka dumaan, mahirap, kumpara dyan sa likod. You see, there is an easy way. The truth of the matter is, we Christians, though we believe in God, we're always looking for an easy way. Yeah! Madaling I'm telling you. You can tell.
Kapatid, sa totoo lang, nung hindi pa naka-open ito, ilan lang sa inyo pupunta rito? Anong sabi ng iba? Hindi ako makapunta, pastor, kasi ang layo ng iniikutan. Yung makapark ka lamang dyan sa malayo-layo, kaya nag-uunahan kayo rito. Kaya kamuntik na kayo magsaksakan. So you understand? Kasi gusto nyo ng easy way. Pero pag pupunta kayo sa mall, ang layo ng parking. Pero hindi kayo nagre-reklamo. See that? Pero pag pupunta sa church, marami kayong reklamo. You see that? Bakit? Gusto nating easy way. Pero ang sabi ninyo, I believe in God. I believe in God. I trust God. I love God. But listen, if you believe in God, faith never quits. Hindi ho nag-quit ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay naghahanap. Pag hindi mo masumpungan dito ang pamamaraan, maghahanap ka ng ibang pamamaraan because you are believing that God will always make a way out of the way. You remember the Israelites, when there was no way, saan sila dinala ng Panginoon? Sa gilid po ng dagat. Panginoon, nandiyan na yung mga Egyptians. Papatayin na kami. Ano pang lulusutan namin dito? There's no other way. But you know what? Remember, kung sinabi ng Panginoon kay Moses, Moses, ano yung nasa kamay mo? Sabi niya, tungkod. Ay di, isenyas mo sa dagat. No, sinenyas sa dagat, mga kapatid, nahati yung dagat. God made a way out of no way. So you understand, faith, kapatid, minsan ang problema po natin, ginagamit pa natin yung ating mga titles para maging easy ang ating paglilingkod. Let's start from the leaders. Hindi ka naging leader para maging komportable ka at easy na ang iyong ginagawa kasi may mga followers ka. Because you are to lead. Ano man ang gusto mong ipagawa sa follower mo, dapat unang-unang gumagawa ay ikaw. Kaya nga yung mga tatay, kapatid, hindi ka nasa bahay para maupo, para tanggalan ka ng medyas ng asawa mo. No. You should be there working for your family. So you understand what I'm saying? Hinahanap natin at ginagamit natin yung mga titles natin para maging magaan ang ating ginagawa. Pero kapag ka mahirap na, aayawan na natin. Pero ang hindi natin nare-realize, minsan pinapahintulutan ng Panginoon yung mga mahihirap upang mag-increase yung ating pananampalataya. Like what I've said, brethren, you might not have the assurance to use the normal door, but God is giving you the assurance to climb into another door. Anong pagkakaiba nun? You see that? Nangyari po yung kanilang goal. Ano yung goal nila? Madala nila ang kaibigan nila right in front of Jesus. Kasi kung gusto lang nilang makita ang Panginoong Kristo, sabihin lang nila, ayun ang Panginoon. Hello. Hello, Panginoon. Yeah, Panginoon, pa-shout out. Yeah. Pero hindi. Ang goal nila ay makarating mo ang kanilang kaibigan sa harapan mismo ng Panginoon. Tandaan niyo po, hindi silang 5 ang nakarating sa harapan ng Panginoon. Isa lang. Pero nakita ng Panginoon, sabi niya, do you understand, you sick of palsy? Because of their faith, your sin is forgiven. Hindi niya sinabing, because of your faith, your sin. No. Wala kang ginawa dyan. May ginawa yung 4 na kaibigan mo. So you understand that? Kapatid, yung sakripisyo natin, huwag tayong mag-isip na kung napakadali, hahanapin natin yung pinakamadali kung paano pumunta rito, paano maupo rito. Easy. Pagka mahirap na, ayaw na natin pumunta sa simbahan. Pagka yung naaabala natin, sabi ko nga, ang problema lang natin, bahagya lang yung pagkakilala natin sa Diyos. Siguro kung naiisip mo, kung nandun ka sa panahon
ng Panginoong Kristo ay pinapalo. At merong hinahatak po siyang cross. Tapos nakikita niyo yung kanyang mga dugo. At kung nandoon ka, biglang titingin sa iyo ang Panginoon. Alam mo ba na itong ginagawa kong ito para sa iyo to? I don't know kung anong gagawin mo, kapatid. You see, hindi ko alam. Maaaring sasabihin mo kung alam mo lahat na siguro ng gagawin mo, mga kapatid, ngayon. Kung nandoon ka lamang. Pero kapatid, sapagkat nabubuhay tayo ayon sa pananampalataya, kahit hindi mo nakita ang Panginoon. So I like the song that when He was on the cross, I was on His mind. Yeah! Nung siya'y nahihirapan, kinakailang ipagpatuloy niya ang kanyang paghihirap, mga kapatid. Bakit? You are on His mind. Ito'y para sa iyo. Kaya minsan inahanap natin yung madaling pamamaraan, masarap, kumbunyente pag-upo, mga kapatid. Hinahanap natin lahat yan. Listen, we are losing the chance to increase our faith. Remember this. Sometimes, sasabihin sa iyo ng Panginoon, okay, you want to move that mountain? Yeah. Faith can move a mighty mountain. Oh yeah. Pero ang gagawin sa iyo ng Panginoon, you climb the mountain. Move it there. From there, no, don't. Huwag mo sabihin lamang na dito ka at move mo yung mountain. No. Listen. When you say, move, mountain, move. Yeah. Pero sometimes, bibigyan ka ng Panginoon. Sasabihin siya ng Panginoon, you climb the mountain. Minsan, ayaw na natin mag-climb. Ayaw na ho natin. But what is climbing, kapatid? If God is giving you the endurance. Minsan ayaw natin mag-pump. Pero gusto natin ng muscle. Pero para magkaroon ka ng muscle, kinakailangan mag-pump ka. See? So you understand, this is basic, kapatid. You have to walk to get where you want to be. You have to move. You have to move. Pero ang point dito, kapatid, kung sarado na yung nakikita mong opportunity, anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? Minsan wala nang maisip. Kaya sinasabi ko nga lagi sa mga bata, lagi, sa mga young people. Okay? Maging kila Janel Kimaki, sinabi ko po yan dati. Kung wala ako, pag meron kayong hinihingi, anong gagawin nyo? May gusto kayong kainin. Paano ngayon kung wala ako, anong kakainin ninyo? Anong gagawin ninyo kung wala ako? Kapatid, ang magsasabi po dyan, yung pananampalataya po natin. Kapatid, oh yeah, go ahead. Kayong mga merong titles, kayong mga nasa position, kayong merong kakayanan, gawin nyo ang lahat na mahirap, pero ang lahat ng mga madadali, kaya nyong gawin. But my question is this, is your faith increasing? Minsan, kapatid, kung kailan gumaganda yung business, lumalaki ang pananalapi, lumalaki yung pera, bumabawas naman ang pagkakilala natin sa Panginoon. Bihira po yung balance. Lalong-lalo na, bihira yung chance na mauna ang pagkakilala mo sa Diyos para ka umangat. Kundi habang umaangat, bumababa ang pagkakilala natin sa Diyos. Now you understand kung bakit pinapahintulutan ng Panginoon na isara yung normal na opportunity. Normal na pamaraan. Listen now. Huwag tayong magre-rage, huwag tayong magwawala, huwag tayong magagalit, huwag tayong ma-offend kung nasarahan man tayo at hindi tayo nakadaan sa dapat nating daanan because sasabihin natin, title akong dapat yan, prioritize me. What if they will not prioritize you? There is another way. Don't you quit. Why? Because faith never quits. Those who believe in God do not stop trying. Yeah. Naniniwala ka sa Diyos, tapos titigil ka? Yes. Kaya sabi ko nga sa mga offended,
na wala namang dahilan. Kaya lang na-offend kasi hindi ka pinagbigyan. At yung pagbibigay sa iyo, yun ang tinatawag nating sense of entitlement. Matagal na ako rito, gumawa ako ng ganito, nag-soul winning ako, sumama ako sa ganito, nag-aaral ako, Bible student ako. So lahat na i-mention mo para lamang ma-prioritize ka. Pero ang hindi mo nakikita, na kapag ka ikaw ay dumaan sa mahirap na bagay at hindi sa normal na pamamaraan, God is making you available into that thing that will make you matured. He's availing you. Ina-avail sa iyo ng Panginoon ang lahat ng pamamaraan. Ino-open. Yes, the normal door of opportunity ay sarado na. Yeah, sarado na. Wala na. Yung pintuan na yan, grabe na. Hindi mo na madadala yung kaibigan mo. Hindi mo na madadala yung pamilya mo. Hindi mo na madadala yung sarili mo. But listen, when it's closed, faith finds another way. Because faith never quits. Hindi nagkikwit ang pananampalataya. Hindi nagkikwit, hindi tumitigil ang pagtitiwala natin sa Diyos. Kayong mga nau-offend-offend, dahilan lamang kay Marites, dahilan lamang sa chismes. Kapatid, makinig kayo ng mabuti. Sinarahan ninyo ang chance ninyo para kayo mag-mature. Your opportunity for maturity is already closed. But faith, why don't you try to find another way? If it is close. If it is close. May mga pagkakataon na yung mga tao, okay, all right, okay. Ganyan na, okay, go ahead, ikaw na. There's another way. There's another way. Hindi ako magpapakahirap sa isang bagay na hindi mag-i-increase yung aking pananampalataya. Now, sinasabi ko lagi is this. Okay. Pag merong mahirap na bagay, gusto ko makita ang Diyos. Gusto ko makita yung kamay ng Diyos. Gusto kong maranasan yung wisdom ng Diyos. Be careful with this. That's why we need to trust God. Because God is able to give you wisdom in times of trouble. In times of confusion. When you are in trouble, when you walk in the valley of the shadow of death, God can give you wisdom. Sinasabi ko nga ito sa kila Brother Roy, sa mga kasama kong lalaki, mga kasama ko lagi, sinasabi ko lagi ito sa inyo. Mag-ingat kayo na ibigay ninyo, na umalis kayo sa Diyos at ibigay ninyo ang buhay niyo sa dyablo. Bakit? Pag nagpagamit kayo sa dyablo at ginagamit na kayo ng dyablo, sa panahon ng trouble sa buhay nyo, hindi kayo bibigyan ng wisdom ng dyablo at hindi kayo kayang bigyan ng wisdom ng dyablo. See? I've seen it all. Nakita ko po yung mga nag-quit sa gawain ng Panginoon. Nagpagamit sila sa dyablo, naging dealer ng drugs. So alam niya na, pinasok niya yung drugs, delikado. Pag pinasok mo yung drugs, delikado ka. May papatay sa'yo. Alam mo na may papatay sa'yo, hindi ka man lang nag-iingat. Alam mo kung bakit? Hindi siya binigyan ng wisdom ng dyablo sa pag-iingat. Pero kung alagad siya ng Diyos at nagpagamit siya sa Diyos sa panahon ng trouble, like David, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because God is my protection. God, His word is a lamp unto my feet, the light unto my path. Kapatid, huwag tayong matakot pag may mahirap pag dumating sa punto ng buhay natin. Oh, sarado na yung opportunity. Sayang. Tapos mamaya nag-aaway na kayo mag-asawa. Ikaw kasi, hindi ako yan, ikaw. Ayun, nagsisihan na. Hanggang sa halos magiwahiwalay na kayo. Ikaw ang may kagagawa niyan eh. Sinabi ko na sa'yo, ako ang unang nagsabi sa'yo. Ano ka ba? Hindi mo kasi pinapansin.
Kasi panay ang text mo kung sino-sino yung tinitext mo. Yun na yan. Ala, pati si Mao Zedong masisisi na. Yeah. Kung sino-sino nang sisisihin, mga kapatid. But you know what? The problem is, ayaw na nating mahirapan. Ito lagi ko sinasabi sa mga pastor, mga kapatid, I hope you understand. Nung nandun sila, Sir Jenny sa Ramos, nung ilang araw, sabi ko sa kanila, kasama ko yung ibang mga pastors doon, sabi ko, wala pa akong nakitang mission na nagsimula na kasing hirap ng pagsisimula ko. Sabi nila, Ellen, I agree, Pastor, sapagat nakita namin yan. Yeah, wala. Pero kapatid, no wonder kung bakit hanggang ngayon ay nasa gawain pa ako ng Panginoon. Kasi nakita ko ang Panginoon. Nakita ko yung kamay ng Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na wala man akong assurance ng malaking pera, wala man akong assurance na malaking bahay, wala man akong assurance ng iba pang makarangyaan mundong ito. But God is giving me the endurance to keep going. That is the most important thing. Kapatid, reklamo ka ng reklamo, wala kang pera, walang assurance sa magkakaroon ng pera, magkatataas ang sweldo, magkakapwesto ka, lahat na ng assurance. Sa inyo na yung lahat. Ang kailangan ko ay endurance. Kasi halos lahat ng nasa maganda namang pwesto, may pera, wala naman silang endurance. They have the assurance that they can buy things, they can possess this thing, they can own these things, but they don't have the insurance, the endurance to possess those things. Sabi ko nga sa inyo kanina, what if you have billion right now? Ilang taon ka na ngayon? Okay? Sabihin natin ngayon, nasa 50 ka, sabihin natin nasa 40 ka, may billion ka. Okay. Yung kayang 1 billion ay kaya mo pang ubusin sa edad mo. Sa edad mo, sa buhay mo na walang katiyakan kung anong mangyayari bukas. Boast not thy of, for thou what knowest not. Yeah. Hindi mo alam kung anong gagawin sa iyo ng bukas. And yet, gusto mo magkaroon ka ng million, limpak-limpak na pananalapi. And you're so proud of it. You know, hindi po natin ba na namamalayan, kapatid? Na minsan tayo mga may pera, nagkakagalit-galit tayo mga magkamag-anak, magkapatid, magkakapatiran sa pananampalataya, dahilan sa trato ng pera sa atin. Eto, huwag niyong kakalimutan, sinabi ko na po ito, uulitin ko lang. Lahat ngayon na nagyabang, sapagkat meron silang pera, hindi sila nagyabang nung kailan sila nagkapera. Na-magnify lamang yung kayabangan nila nung nagkaroon na sila ng malaking pera. Dati na ho silang mayabang. Yan ang totoo niyan. Dati na silang mayabang. Na-magnify lamang yung pride nila, yung kayabangan nila nung lumaki na ang pera nila. Sabi niya, nung wala pa yan sa pwesto, ang bait-bait niyan. No, hindi mabait yan. Tinatago lang yung kabaitan niya. Tinatago lang yung kalokohan niya. Tinatago lang yung yabang niya. Pero nasa pwesto na siya, yun, nag-manifest na yung kanyang kayabangan. That's him. Hindi po yung pwesto ang nagpayabang sa kanya. Dati na siyang mayabang. Na-magnify lang ng pwesto niya yung kanyang kayabangan. Did you get that? But listen now, here's the thing. Kapatid, kung ano man ang mangyari sa atin, hindi man natin nahanap yung gusto natin, hindi man tayo nakardaan doon sa gusto nating daanan, hindi man natin nakamtan, kapatid, tandaan nyo, faith never quits. You do not quit on God. You do not quit on trusting God. You do not quit on believing what God can do because of the situation. But keep believing Him. Keep believing Him. Keep putting your trust in Him. Because faith in the Bible never quits. You study the book of Hebrews chapter 11 and you will find out, brethren, kung ano ho ang kalagayan ng mga taong yun. Some of them, kapatid, ay natanggap nilang pangako. Pero yung iba, nagkandamatay sila at namatay sila sa pamumuhay nila para sa Panginoon kahit hindi nila tanggap ang pangako. Did you get that? Remember, when it's hard, when you cannot
use the front door. God wants you to climb into another door. And that is faith. And now, faith offers you another opportunity of maturity. Maraming hindi na ho, kapatid, lumalago sa pananampalataya. Alam niyo kung bakit? Ayaw na mahirapan. Sino sa atin po ngayon sa ating kalagitnaan ang nagtatry? Sabi ko nga nung araw, bago yan ang natili rito, ang Mandioya family, ang Hermosora family, bago natili, ilang beses ko yan balik-balikan. Hindi ho yan linggo-linggo umaten. Back in those days, na kahit bisikleta, hindi mo pwedeng bisikletahin yung mga Pembo, Sembo, yung mga lugar na yan. Si Brother Boyet, nandito siya ngayon. Ilang beses ko binalikan yan. Dumating pa sa punto na sinabi ko nga mga kapatid sa kanya, ayaw na magsimba kasi may iba siyang sinisimbahan. Sabi ko, pag napatunayan ko, pag nag-explain ko sa kanya that Baptist is the right church that Jesus Christ built. It is the right church that Jesus Christ built. Yung sinabi ng Panginoon, upon this church, I will build my church, He was referring to the Baptist church. Sabi ko, pag may mas maliwanag pa, na magpapaliwanag sa iyo, na mas maliwanag sa piniwaliwanag ko sa iyo, puntahan mo ko, tayong dalawa, pupunta doon na tayo. Nang wala po siya after that, in 3 months time, nawala po siya. Pero bumalik po siya at sabi niya sa akin, Brad, dito na ako. Salamat naman sa Panginoon, hanggang ngayon, dito pa rin siya. Tingnan mo ang blessing niya, yung anak niya, napangasawa ng pastor. Now, you understand what I'm saying, mga kapatid? Faith never quits. Gaano man kahirap ang buhay dito. Kaya lang natin sinasabing mahirap kasi gusto nating dumaan sa madali. Lalong-lalo na sinasabi ko sa iyo, pag meron ka pang title. Lalong-lalo na pagka iniisip mo na deserve ka. Ang hindi natin nakikita, ang nakikita mo lamang yung madali. Pero hindi mo nakikita kung paano mag-i-increase ang iyong pananampalataya. Hindi mo nakikita yung ino-offer ng Panginoong Jesucristo na maging magaan pa sa iyo ang mga darating pa na bundok, kalbaryo sa buhay mo. Kaya lagi mahirap ang buhay kasi naghahanap tayo lagi ng madali. Gusto natin yung madali kahapon, maulit ngayon. At maulit pa bukas. Pero ang normal na pumuhay, katulad sinabi ko nga po sa inyo, retirement doesn't mean quitting from work. You just retire from your office, but not from work. Am I giving you the Bible? So look at this. Silang dalawa, silang apat, hindi sila tumigil. Hindi kami titigil hanggat hindi namin siya nadadala sa Panginoon. Hindi namin sila bubuhatin at sasabihin, ayun, tingnan mo ang Panginoon. Ayun, kawayan mo ang Panginoon. No. Sa sacrifice nung apat, gumaling yung isa. Kapatid, are you desiring to increase your faith for your family? Ikaw ba ay merong pag-desire, pagnanais na mag-increase ang iyong pananampalataya alang-alang sa iyong pamilya? May panalangin ka ba minsan sa sarili mo, oh God, help me to believe, keep believing in you and keep trusting you. Because I want my wife to get saved, I want my husband to get saved, I want my children to get saved. Oh man, ang hindi ho natin napapansin, nagpapakita tayo ng hindi maganda sa ating mga anak, kaya mahirap na yung mga anak natin dalhin uli sa simbahan natin. Yeah. And sometimes we're putting the blame on others. But the truth of the matter is wala tayong ginawa para sa ating mga anak para mag-increase ang kanilang pananampalataya. Sapagkat tayo mismong mga magulang, hindi tayo nag-increase ng ating pananampalataya.
Listen now, I'm done. Pag merong nagagalit, iniisip ko lagi. Pag ako nagagalit, iniisip ko lagi po ito. Bakit ako nagagalit? Kasi hindi ginawa yung ganito, ganyan. Kasi itong taong ito, napakahirap utusan. Kasi ang taong ito hindi sinunod. Alright. Is that all? Ano ang paraan para sila magawa nila ang dapat nilang gawin? Anong maitutulong ko para lalo pang magawa niya, ma-perform niya ang dapat niyang gawin? In fact, sa Bible school, mga kapatid, may mga estudyante dyan na tinuro mo ng lahat. Pero mukhang talagang wala talaga. May mga may kung sa wikang banyaga, mga pinagtampuhan ng IQ. You know. But the truth is, hayaan ko ba na magkasakit ako at magalit ako at mula sa galit, magkaroon ako ng cancer? Kasi may kinikimkim akong galit dito. Hindi nyo lang yan ang mga bayalayan. Kaya ano makikita nyo mga kapatid? Sabi nila, ba't karamihang may cancer mga babae? Ha? Bakit karamihang may cancer? Yung mga lalaki, hindi namamatay. Sila dapat unang mamatay eh. Pero alam nyo kung bakit? Kasi kami pag nagalit, wala na kaagad eh. Yung mga babae, chichismis pa nila yun. Akalain mo, naka-stuck yan dyan mga kapatid. Sa dami na nang sinabihan nila, hindi naubos. Kaya ano nangyayari? Nagkaka-cancer kayo. See? So you understand, brethren? Listen now. Listen now. Here's the thing here. Pag dumaan yung mahirap, anumang mahirap na dumaan sa atin, at nakikita natin yung opportunity, yung palaging nangyayari, yung palaging dinadaanan, yung normal na pamaraan, sarado na. Don't trust the normal. Don't always desire to pass through the normal. But desire to climb into another way. Why? What's the purpose of that? To increase your faith. To increase your faith. I hope this message is clear, mga kapatid. I don't know about you. Hindi ko alam kung anong kalagayan nyo ngayon, but listen to me now. Ano man ang nasarhan na pintuan sa inyo, listen, in the book of Revelation, it is God who closes and opens the door. Even in the book of Corinthians, the Apostle Paul was talking about that to the church of Corinth. God is the opener of the door. Pero pagka may pintuan ng mga kapatid na nakabukas na at hindi ka pa rin makapasok, na wala na yung opportunity, you lost your opportunity, but don't you miss this. You did not lose your hope. Don't lose your hope. Kapag wala na yung opportunity, hindi ang ibig sabihin nun wala ka ng pag-asa. Climb into another way. God can still make a way. Keep going, keep walking, keep knocking, keep seeking, keep asking. Why? Because faith never quits. Am I clear to you? Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for the message. I pray, oh God, to please continue to speak to the hearts of your people. Alam niyo po kung paano ko po, Panginoon, pinag-aralan at sinikap na dalhin ang inyong mensahe para sa inyong mga anak. This is not my message for your people. This is your message for your people. Oh yeah. Maraming dito sa amin, nasa kalagitnaan namin ngayon. Maring nasaran sila ng pintuan ng kanilang trabaho, ng kanilang pinapasukan. But oh God, let them know that they might lost the opportunity to pass through the normal door. But they never lost their hope in you. That's why they must keep on trusting you. Bless this message in the hearts of your people, oh God, this morning. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through the message. Now let's come to God. Let's
Let's talk to God. Make business with God. Once again, oh God, we continue to come into the throne this morning. Look at your people, how they beg and commit themselves, oh God, into your hands. We're trusting you. We believe in you. You are our God. We're thankful, oh God, that you are our God. Kaya po nilalagay po namin ang aming sarili sa inyong kamay lagi, Panginoon. We're admitting that we are nothing without you, and we cannot make it without you. But all things are possible if we will put our trust in you. We believe in you. If we can only believe, but now we are declaring, oh God, our weakness, our humanity. We are admitting the weakness of our humanity and putting our humanity into your deity. Thank you, O God. Bless your people who came forward, who kneeled down, at tinanggap po namin na may kahinaan kami. Hindi po talaga namin kaya. And when opportunity is closed, we will not just pass through the ordinary way. We will go through the other way where you can increase our faith, oh God. Thank you, oh God. Now I beg you to please speak to our first-time visitors, save the unsaved, and baptize the converts. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back to your